Hindi natuloy ang nakatakdasan ng pagdinig ngayong araw ng kaso kaugnay ng Maguindanao Massacre. Wala kasing naipresentang abogado ang mga akusadong ampatuan. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Alam mo, Pia, yan sana yung ayaw sana mangyari ng mga prosecution, particular na nga dito ang private prosecutor na siyang kumakatawan dito sa ilang pamilya ng mga biktima sa Maguindanao Massacre. Ang mantalang ang pagdinig sa kawalan ng abogado ng mga patuan. Dismayado nga si Attorney Harry Roque, isa sa abogado ng mga biktima sa Maguindanao Massacre, sa pagkaantala na naman ang pagdinig ngayong araw. Particular na rito ang sanay paghain ng formal offer ng evidence ng prosecution laban sa mga akusado, kabilang na ang mga ampatuan. Taliwas daw kasi sa naging pahayag na Attorney Secret Fortune, isa-isa raw tinanong kanina sa korte ang mga ampatuan kung meron na silang mga abogado. Pero wala raw ang sagot ng mga ito ayon kay Roque. Kaya lalo lamang daw naaantalang pagdinig at bumabagal ang pag-usad ng kaso. Kaya hiniling na raw ni Roque sa korte kanina na magtalaga na ng timeline ang huwes kung hanggang kailan sila hihintayin o yung mga batanbiyan kung hanggang kailan daw sila hihintayin na makahanap ng mga pribadong abogado para kung sakali raw mabigyan na sila mga abogado mula sa Public Attorney's Office. Bagamat nakalulungkot daw ang Roque na ang mga mayayaman ang makikinabang sa serbisyo ng public lawyers. Umaasa sila na agad magtatalaga ng timeline ng huwes sa QCRTC Branch 221 na si Judge Jocelyn Solis Reyes. No-show sa pagdinig kanina ang abogado ni Governor Toto Mangudadato na si Attorney Nena Santos. Dumalo sa pagdinig kanina ang mga kapatid ni Governor Mangudadato, kabilang na nga si Congressman Zajid. Hihilingin daw niya sa mababang kapulungan na imbestigahan na ang umano'y suhulan sa Maguindanao Massacre. Ayon kay Zajid, nakita pa ng kanilang state witness na si Salyao na nakita niya si Fortune sa tanggapan ni Yusek Baraam. So ano raw ang ginagawa roon ni Fortune sa tanggapan nga ni Baraam? Kung wala na raw tiwala ang mga kliyente sa kanilang abogado, dapat daw ay palitan na ang mga ito. No comment naman siya nang direkta nating tanungin kung nasuhulan nga ba si Yusek Baraam. Dati nang itinagi ni Undersecretary Baran Pia na nagkasuhulan sa kanilang panig. Hindi naman daw siya naniniwala na sinasangkot nga dito si Attorney Santos na kasama sa sabwatan para umano i-delay ang pagdinig. Meron din daw itong sapat na ebidensya or basihan para sabihin nga niya na nagkaroon nga ng sulan dito sa mga panig nga ng public prosecution. Tumanggi naman Pia na magbigay ng pahayag sa atin ang iba pang abogado ng mga akusado. Samantala, dumalo kanina Pia ang ilang kaanak ng mga biktima, kabilang na nga rito si Takungan Balayma na lumuwas magaling Maguindanao. 18 kaanak niyang namatay sa malagim na massacre, kabilang ng kanyang 2 anak. Ngayon lamang siya nakaluwas sa pagdinig para sana tutukan ito na lalo raw niyang ikanadismaya nung nabalitaan nga yan na nagkaroon ng suhulan nga dito. Kaya gano'n na lamang ang kanyang pagkadismaya Pia nang hindi nga natuloy ang pagdinig kanina. Bukas Pia, alas 2 ng hapon, inaasahang itutuloy mo ng pagdinig kung saan nakatakdang isa lang ang 2 pang witness ng prosecution. At hopefully wala na nga magiging problema dyan para tuloy-tuloy ng pag-usad ng kaso, bagamat wala pa rin yung abogado ang ilang mga akusado. Partikular nga riyan ang itinutuloy ng pangalan suspect ang mga patuan. Pia? Maraming salamat, Marisol Abduraman.